Ngayon, alam ko pong marami pong nainis sa akin na galit, na bastusan. Ito po ay para kay... Sana mapatawad niyo ako. Hi everyone! Ang dating maangas at maskuladong si Boss Bullet ngayon ay wala na. Sa video na ito ay tingnan natin kung ano nangyari sa matigas at matapang na si Boss Bullet. Panoorin natin ang video na ito. Bago natin pag-usapan ang nangyari kay Boss Bullet ay bigyan natin ng isang maikling kanta bilang pagpupugay sa alaala ni Boss Bullet. Hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan, nakaukit magpakailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Malilimutan ba ng ina ang anak na nanggaling sa kanya? Sanggol sa kanyang sinapupunan, paano niya matatalikdan? Ngunit kahit na malilimutan ng ina ang anak niyang tangan, hindi kita malilimutan, kailan may di pababayaan. Hindi kita malilimutan, kailan may di pababayaan. So ano na po nangyari kay Boss Bullet? Kaya po pala wala na ang Boss Bullet sa social media, ay napalitan na po pala ito ng bagong pangalan. Wala na po ang Boss Bullet na pangalan at napalitan na po ito ng King Boss B. Dahil sa pag-aamok ni Boss Bullet sa Barako Fest, ay sa tuwing naiisip ng mga Pilipino ang pangalang Boss Bullet, ay naiisip po ng lahat ang isang taong malaking katawan na nangaagaw ng microphone. Pinutakti ng katakot-takot na pangbabash hindi lamang ng mga Batanggenyo kundi ang buong Pilipinas ang ginawang pag-aamok ni Boss Bullet. Upang makalimutan ng mga tao ang nagawa ni Boss Bullet, ay naisip niyang baguhin ang pangalan bilang King Boss B. Umasa itong si Boss Bullet na sa pamamagitan ng pagpapalit ng pangalan ay mababago ang ihip ng hangin at makakalimutan ng mga tao ang kanyang nagawa. Kung matatandaan nyo po, ay umakyat itong si Boss Bullet sa stage habang kumakanta ang isang miyembro ng Toro family. Inagaw ni Boss Bullet ang microphone kay Pula habang kumakanta ito at pinagbantaan. Ipinagpatuloy ni Boss Bullet ang kanyang sinasabi at ang akala ng lahat ay parte iyon ng program. Doon lumitaw na kaya pala nag-aamok itong si Boss Bullet ay dahil hindi ibinigay nung nanalong 1 million pesos ang parte ni Bullet. Yung nanalo ng 1 million kanina, sana makapag-isip ka. Sana yung mga pinangakuan mo, ibigay mo yung para sa kanila. Nagkaroon kasi ng under the table na usapan sa pagitan ng mga manlalaro ng Barako Games na hahatiin ang papremyo na 1 million pesos. Pero ang number 138 ay hindi na inihati ang 1 million pesos dahil sino ba naman ang maghahati pa ng ganung kalaking halaga.
Kung 1,000 pesos lang or 5,000 pesos ay pwede pa. Pero kung 1 million pesos na yon ay once in a lifetime lang at minsan pa nga ay hanggang sa kamatayan ay hindi man lang maranasan ang makahawak ng 1 million pesos ang mga tao. Kaya hindi din naman natin masisisi ang player number 138 at wala din namang batas sa laro na nagsasabi na ihati sa ibang player ang papremyo. Nandun na lang yon sa number 138 kung magbabalato siya dun sa 1 million pesos na napanalunan niya. Pero hindi naman yun obligasyon at yung number 138 pa rin ang magde-decide kung ibabahagi niya yung pera sa iba o hindi. Dahil sa pag-amok na ginawa ni Boss Bullet ay halos itaboy ito ng mga security guard sa Barako Fest venue. Humingi naman itong si Boss Bullet ng tawad gamit na kanyang social media sa mga taong nagawa niya ng pagkakamali tulad ni Tony Fowler dun sa singer na inagawan ng mic sa mga taga Batangas at sa mga Batangas officials. Magandang hapon po, higit sa lahat sa mga taga Batangas. Muli ako po si Bullet Mandiklik. Gumawa po ako ng second video para po ipagpatuloy yung paghingi ko ng paumanhin sa mga taong naapektuhan at nasaktan ko yung mga panahon na yon. Alam ko pong marami pong nainis sa akin, nagalit, nabastusan. Sobrang maling-mali po ako doon. Inaamin ko po, taos puso ko pong inaamin yung pagkakamali ko. Sobra po akong nadala sa bugso ng aking damdamin. Para kay Mami Oni, Tony Fowler at sa buong Toro family. Hindi ko po sinasadya, hindi ko po tinapat na kayo ang nagpe-perform ng mga oras na yon. Kaya wala na po sa isip ko yon. Doon po sa lalaki na naagawan ko ng mic, tapos puso akong humihingi ng paumanhin sa'yo. Alam kong sobrang kabastusan yung ginawa ko sa buong Toro family, sa lahat ng crew, sa staff, lahat ng nagpagod. Nagawa ko lang po yun dahil sa bugso po ng damdamin. Dahil kagaya po nung sinabi ko, yung paghingi ko po ng paumanhin sa pagkakamali ko po. Kahit ano pa po yung aking dahilan, mali po yun. Narinig natin ang paghingi ng tawad ni Boss Bullet. Ang masasabi ko kay Boss Bullet ay kung sakaling nasa bugso siya ng galit at sama ng loob, ay wag na wag siyang gagawa ng desisyon o aksyon dahil paniguradong makakagawa siya ng mali. Isa pa ay nakainom daw itong si Boss Bullet at isa pa yun sa talagang nagpalakas ng loob niya upang umakyat ng stage at mag-speech sa 400,000 na Batanggenyong nanonood sa Barako Fest. Naiintindihan ko yung depression at panghinayang ni Boss Bullet, pero hindi yun ang dahilan upang bastusin ng agawin ni Boss Bullet ang microphone. Mas maganda sana kung idinaan ni Boss Bullet ito sa maayos na paraan. Ito kasing si Boss Bullet ay may 320,000 followers. Pwedeng doon niya inilabas ang kanyang sama ng loob doon sa nanalo ng 1 million pesos. Kung hindi nag-amok itong si Boss Bullet, ay paniguradong hinangaan siya ng mga tao at dumami ang kanyang followers. Dahil doon ay dadami ang manonood ng video mo, Boss Bullet. At yun ang dahilan para makakuha pa ng revenue sa Facebook or ibang social media site ng higit pa sa 1 million pesos. Palagi po natin paiiralin ang pagiging mahinahon dahil posible na ang nangyayari sa atin ay upang ilagay tayo ng Diyos sa mga mas mataas na hagdan ng buhay. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.